Sabi ni Paul George tungkol sa kakayahan ni Russell Westbrook na maging vocal na leader sa loob at labas ng court. Bagay siya sa kung ano ang isang leader bilang point guard. Patuloy lang na pinalalakas ang loob ng mga kasama, nakakatawa. Parehong iniwan ng dalawang magkakampi ang Clippers at nag-take ng bagong landas sa kanilang NBA journeys. Gayunpaman, gaya ng kasabihan, ang isang leader ay laging leader at dadalhin ni Russ ang kanyang kaalaman sa Denver. Naniniwala siya na tutulungan niya si Jamal Murray na makamit ang hindi pa natutupad na layunin na hindi nagawa ni Nikola Jokic kasama ang isang mapait na katotohanan. Alam nating lahat na inaasahang depensahan ni Jokic at ng kanyang team ang kanilang titulo noong nakaraang season, ngunit natalo sila sa second round ng playoffs. Isa sa mga pangunahing issue ay si Murray na hindi nag-deliver noong kailangan siya. At mahalaga, nagpatuloy ang slump niya sa off-season kung saan nahirapan siya sa Paris Olympics na nag-average lamang ng 6 points na may 29% shooting mula sa field. Sa kabila ng hindi maayos na sitwasyon, sinubukan ng Nuggets na itaas ang moral ni Murray sa pamamagitan ng pag-extend ng kanyang kontrata ng 4 na taon na may halagang $208 million. Ngunit sapat na ba ito upang maibalik siya sa tamang ritmo? Hindi. Maaaring kailanganin ng Canadian star ng isang driving force at walang iba kundi si Russell Westbrook, ayon kay Gilbert Arenas. Nagpahayag pa ang dating Warrior na ang Beastbrook ang magdadala sa kanya sa tagumpay na hindi pa niya natatamo, kabilang na ang All-Star appearance na susi para makuha ng veteranong Canadian ang mas malaking deal tulad ng kay Jaylen Brown. Gayunpaman, sinabi ni Arenas ang pahayag na iyon kasabay ng isang malungkot na katotohanan. Sa pinakabagong episode ng Gil's Arena, tinalakay ng grupo ang posibilidad ng Nuggets na makabalik sa finals at doon lumabas ang issue ni Jamal Murray. Ayon kay Arenas, baka maging bubble Murray siya dahil gagawin ni Westbrook ang isang bagay na hindi natin inaasahan. Hahamunin niya si Murray na maging mas mahusay kaysa dati. Hahamunin niya si Murray na maging dakila. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, ang training camp roster ng Boston Celtics ay medyo lumaki, literal. Ayon sa ulat ni Michael Scotto ng Hoops Hype nitong Martes, ang Celtics ay pumirma ng Exhibit 10 contract sa 7'1" center na si Dmytro Skapintsev. Isa itong tryout deal para kay Skapintsev na magkakaroon ng pagkakataon na makipaglaban para sa isang pwesto sa roster ng Boston sa kanilang training camp. Ang kontrata ni Skapintsev ay non-guaranteed at kung siya ay ma-waive bago magsimula ang regular season, may option ang Celtics na ipadala siya sa kanilang G-League affiliate sa Maine sa ilalim ng isang two-way contract. Si Skapintsev, na mula sa Ukraine, ay nagsimula ng kanyang NBA career sa New York Knicks. Pumirma siya sa Knicks noong October 2022 at ginugol ang 2022-23 season sa kanilang G-League affiliate na Westchester Knicks. Naglaro siya sa 2 regular season games para sa parent club ng New York noong nakaraang season at 27 games sa G-League kung saan nag-average siya ng 12.1 points, 8 rebounds, 3.2 assists at 1.6 blocks per game para sa Westchester. Malabo man na makapasok si Skapintsev sa final roster ng Celtics, maaaring kailanganin ng defending NBA champions ang karagdagang big man depth dahil si Kristaps Porzingis ay inaasahang hindi makakapaglaro hanggang Nobyembre o Disyembre dahil sa injury. Ang 26-year-old na si Skapintsev ay makikipagkompetensya kasama ng kapwa 7-footers, sina Luke Kornet at Nehemiah Sketa, habang sina Al Horford, Xavier Tillman Sr., rookie Anton Watson at Tristan Enaruna ang bumubuo sa iba pang bahagi ng frontcourt na kasalukuyang nasa training camp roster. Magsisimula ang training camp ng Celtics sa September 24th
1 linggo mula nitong Martes. Sa ibang balita naman, may ilang pagkakataon na nainis si Warriors coach Steve Kerr sa veteranong forward na si Draymond Green, ngunit isang insidente ang talagang tumatak sa kanya. Sa pinakabagong episode ng Dan Le Batard Show with Stugots, tinanong si Kerr kung saang sandali sa kanyang 10 taon na pagtuturo kay Green siya pinakagalit sa masiglang forward. Maraming halimbawa, sabi ni Kerr habang tumatawa. Sa tingin ko, sigurado na ang insidente kay Jordan Poole. Magkaugali kami ni Draymond sa maraming aspeto, bagaman hindi iyon makikita ng ibang tao mula sa labas. Pero pareho kaming masidhing kompetitibo at pareho na kaming nawala ng pasensya sa isa't isa. Lalo na sa mga laro, tungkol sa kung ano-anong hindi pagkakaunawaan sa strategy. Pero lumagpas siya sa linya tungkol kay Jordan. At alam niya iyon, agad niyang na-realize. At ginawa nitong napakahirap ang season para sa lahat. Maraming beses nang naulit-ulit ang kwentong iyon, pero iyon marahil ang pagkakataon na pinakagalit ako. Hindi lamang nakasira sa Warriors 2022-23 NBA season ang insidenteng iyon, ayon na rin kay Green, kundi ito rin ang pinakamatinding alitan na nasangkutan ni Green sa kanyang 12-year career sa NBA. Ang insidenteng ito, kasama ang iba pang mga insidente sa mga nakaraang taon, ay lubos na dokumentado at patuloy na babakas sa career ng 4 na beses na NBA All-Star. Gayunpaman, mahalaga ang papel ni Green bilang isang enforcer sa bawat isa sa 4 na championship runs ng Warriors at magiging kasing halaga ito sa darating na 2024-25 season. Speaking of Warriors, ang NBA training camp ay magsisimula sa buong liga sa loob ng 2 linggo. Dahil dito, patuloy na gumagawa ng mga hakbang ang mga team bago magsimula ang preseason. Noong Martes, iniulat ni Michael Scotto ng Hoops Hype na pumirma ang Golden State Warriors ng 2 bagong player. Ayon kay Scotto, ang Golden State Warriors ay nakipagkasundo kina Javan Johnson at Donta Scott, ayon sa mga league sources na sinabi sa Hoops Hype. Si Johnson ay nagmula sa 1 taon kung saan siya ay naglaro sa 34 regular season games para sa Santa Cruz Warriors G League. Natapos niya ang taon na may average na 11.3 points, 3.1 rebounds, at 1.2 assists per game, habang may shooting percentage na 41% mula sa field at 38% mula sa 3-point range. Samantala, si Scott ay nagmula sa kanyang ika-5 season ng college basketball para sa Maryland. Sa kanyang huling taon, nagtapos siya na may average na 11.2 points, 4.7 rebounds, at 1.1 assists per game, na may shooting percentage na 40.7% mula sa field at 33.5% mula sa 3-point range sa 33 games. Ayon sa Maryland Men's Basketball noong March 12, ang aming all-time games played leader, 2-time All-Big Ten selection na si Donta Scott. Malaki ang posibilidad na ma-waive ang 2 player bago magsimula ang 2024-25 NBA season at sumali sa Santa Cruz Warriors. Ang Warriors ay tumungo sa isang season kung saan sila ay nagtapos sa ika-10 pwesto sa Western Conference na may 46-36 record. Natalo sila sa Sacramento Kings sa play-in tournament, kaya't hindi sila nakapasok sa NBA playoffs sa ika-3 beses sa loob ng 5 taon. Maglalaro ang Warriors ng kanilang unang laro ng season sa October 23rd, kung saan bibisita sila sa Portland Trail Blazers. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.